Meron po bang dearth in the law? Meron kayo bilang mambabatas upang matugunan po ito, no? Nakakita po sila ng mga kakulangan, no, na hindi daw nag-submit ng mga kakulang dokumento. Hindi ko alam kung kailangan yan itimbre doon sa mga local government units na involved doon sa off-campus activity, kung meron man. Ano po ang nakikita niyong pagkukulang dito na maaari pong matugunan by crafting a law? Tama po yung sinabi ninyo. Yung pong nangyaring insidente sa Novaliches in 2017, nung po walang masyadong guidelines ang ating Commission on Higher Education, pati na po yung other agencies, yung LTO, kaya wala pong nagawang solusyon doon po sa problemang yun na nangyari. Except, yun nga, I understand, ang ginawa po ng school ay just nagkaroon ng individual resolution with the 15 cases na nangyari po dyan, Novaliches, na involved po yung string. So, patay po dito sa karanasan sa 2017, ng BestLink, nagkaroon po ng memorandum of agreement ang CHED together with the other agencies of government na ini-implement po dito sa mga off-campus academic activity na ginagawa ng mga higher education institutions. Pero ang nangyari po dito ay hindi po sinunod ng BestLink College. Yung pong permiso na dapat ingin ng BestLink College. Kaya ang ginawa po ng CHED ngayon, yesterday, ay nag-issue po ng show cause order. Si Chairman Popoy de Vera address to dito po sa BestLink, and they are given 15 days to answer. Ang maliwanag po rito, yung po kanilang out-of-town anniversary celebration is considered po sa academic activity. Kasi based on initial findings, require po yung mga estudyante at mayroong conflict relation dito sa pagbibigay ng grado sa kanila, itong kanilang participation. Kaya ito po ay maliwanag na violation, ipinalabas na guideline ng CHED. And as part of due process, they are given 15 days to answer yung kanilang show cause order na inisyo ng Commission on Higher Education. Ngayon, sige po. ang tinitingnan po dito ay yung hindi pagsunod ng BestLink yung dapat. At masiguro dapat ay yung kanilang sasakyan na ginamit ay talagang roadworthy and at the same time ito po ay officially registered at may paintulot ang LTO dito po. Bilang huling katanungan ko lang, Kong Mark, worst case scenario po, no, kung ano pong pwede mangyari po sa BestLink, sila po ay mare-revoke ba yung lisensya nila to operate as a college? Yung mga ganito po, kung sakali po talagang makitaan po sila dahil nga hindi sila nag-submit, hindi sila nagbigay ng sulat at meron na po silang kaso, dati pa 2017. So kumbaga, 2 beses na po sila nakapaglabag. Ano pong mangyayari po, just in case? Well, sa amin pong pag-uusap ni Chairman Popo, yun nga po ang heading penalty po sa kanila. Just in case it will be found that they have not complied with the requirements, ay yun pong tanggalan po sila ng recognition sa kanilang mga programang ginagawa sa implementation ng kanilang mga programa dyan sa BestLink. Yun po yung magiging penalty na imposed ng Commission just in case na they will be proven that they are not in compliance with the requirement of CHED. Let's get together, Sunnet 25, Sunnet 25.